Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang nurse mula Dumaguete City at Cebu City. Ang dalawang babaeng biktima ay isang nurse na misis at isang nursing student. Hindi nila inakala na sa isang iglap, mawawala ang kanilang mga pangarap sa buhay at sa kanilang pamilya. Marami pa nga sanang matutulungang mga pasyente at may karamdamang mga tao ang dalawang mga babaeng biktima. Ngunit dahil lamang sa isang walang kwentang krimen, ang mga buhay ng mga biktima ay agad na natapos sa hindi inaasahang pangyayari. Para nga sa una nating storya, kilalanin natin ang biktimang babae na si Madeline Buazon, Kinilitan, 36 years old. Si Madeline ay tubong Calasiao, Pampanga. Nagmula ang babae sa masaya at mapagmahal na pamilya. Mabait, marespeto at mapagbigay. Ganyan ilarawan si Madeline ng kanyang pamilya. Kumuha nga si Madeline ng kursong nursing at matapos ngang mag-aral, siya ay naging isang registered nurse. At habang nagtatrabaho bilang nurse, nakilala ni Madeline ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay isa ding registered nurse na nagngangalang Ken Lloyd Kinilitan, 39 years old. Naging malapit nga sa isa't isa sina Madeline at Ken hanggang sa tuluyan na silang nagkaroon ng isang relasyon. Ang relasyon nga ni Madeline at Ken ay nauwi sa isang kasalan. Ang pagmamahalan nga ng dalawa ay nagbunga ng dalawang mga anak at sila ay tumira sa Dumaguete City, Negros Oriental. At dahil nga sa lumalaking pamilya, nagdesisyon si Madeline na magtrabaho abroad bilang isang nurse. Si Madeline ay bumiyahe papuntang Saudi Arabia at nagsakripisyo na malayo nga sa kanyang pamilya para nga matustusan ang pangangailangan ng kanyang buong pamilya. Tulad nga ng ibang OFW, nagsusumikap sa kanyang trabaho si Madeline sa kabila ng pangungulila niya sa kanyang pinakamamahal na pamilya. Maayos naman ang kalagayan ni Madeline sa ibang bansa at naibibigay niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Pangarap kasi ni Madeline na madala sa Amerika si Ken at ang kanilang dalawang mga anak para dun sila manirahan. Ilang beses din binilhan ng nurse si Ken ng mamahaling motorsiklo. Ngunit habang tumatagal si Madeline sa abroad, unti-unti namang nagkaroon ng lamat ang relasyon niya sa kanyang mister. Ayon sa mga balita, naging seloso si Ken at dito na nga sunod-sunod ang naging problema nilang mag-asawa. At dahil nga sa nangyari, napilitan si Madeline na umuwi ng Pilipinas nang sa gayon ay maging maayos na muli ang relasyon niya at ni Ken. Ngunit kabaliktaran nga sa inaasahan ni Madeline ang nangyari. Sapagkat pag-uwi ni Madeline sa Pilipinas, tila mas naging seloso si Ken. Nag-iba na din ang ugali ng lalaki sapagkat lagi na itong nagagalit kay Madeline dahilan para sila ay mag-away palagi. Humantong na nga din sa punto na sinasaktan na ni Ken ang kanyang misis na si Madeline. Saksi nga ang nanay ng nurse sa away na mag-asawa. Kaya naman, pinayuhan na si Madeline ng kanyang nanay na hiwalayan na si Ken. Pero nagkaroon ng pag-uusap na masinsinan ang mag-asawang Madeline at Ken kaya hindi na uwi sa hiwalayan ang kanilang pagtatalo. Pero simula noon, naging away-bati nga ang setup ng mag-asawang Ken at Madeline. Mas pinipili nga ni Madeline na manatili sa piling ng asawa niyan si Ken para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Subalit ang ilang beses ngang alitan ni Madeline at Ken ay nagtapos sa napakasamang trahedya. Ayon sa initial reports, September 5, 2024 bandang alas 6 ng gabi, nang nasa loob ng kanilang kotse sina Madeline at Ken. At habang nasa biyahe, nagtalo nga ang mag-asawa dahil sa pagseselos ni Ken. At sa kasagsagan ng pagsasagutan ng mag-asawa, kumuha si Ken ng isang baril at walang habas na binaril ang walang kalaban-laban niyang asawang si Madeline. Pero imbis na dalhin ni Ken si Madeline sa isang ospital, nagmaneho palayo ang lalaki kaya naman tuluyan ng binawian ng buhay ang nurse. At sa kanyang pagmamaneho, nakarating nga si Ken sa Bagong Taypan, Barangay Tabuk Tubing
at inihinto niya sa lugar ang kotse na kanyang minamaneho sa gilid ng isang maikling tulay. Lumabas si Ken sa kanilang kotse na tila ba walang nangyari at iniwan ang kanyang asawang si Madeline sa loob ng sasakyan. At makalipas naman ang ilang sandali, may mga residente na lumapit sa tulay ang nakakita kay Madeline sa loob ng kotse. Pakiramdam nga ng mga witness na residente, hindi basta-basta natutulog lamang si Madeline sa loob ng kotse. Tingin nila may hindi magandang nangyari sa nurse na inabandona doon, kaya agad silang tumawag ng mga pulis. Dali-dali namang tumawag ang mga pulis at dumating sa lugar. At pagdating nga ng mga otoridad sa tulay, puwersa nilang binuksan ang pinto ng sasakyan. At dito na nga tumambad sa kanila ang sinapit ng nurse na si Madeline. Agad namang nagkasan ng operasyon ang mga pulis para hanapin si Ken na noon ay nagtatago sa bahay ng kanyang kaibigan. Ayon sa mga balita, matapos iwan ni Ken si Madeline sa loob ng kotse, nagpunta ito sa bahay ng kanyang kaibigan na 100 kilometro ang layo mula sa pinag-iwanan niya sa kanyang misis. Nakunan pa nga si Ken ng video na bumibili ng alak. Sa video nga mapapansin din na may mga dugo pa si Ken. At pagkatapos nga ang bumili ng alak, nakipag-inuman pa si Ken sa kanyang mga kaibigan. Ayon nga sa mga balita, agad na nahanap ng mga pulis si Ken at siya ay agad na inaresto. Samantala, labis na pighati naman ang naramdaman ng pamilya ni Madeline nang nalaman nilang binawian na ng buhay ang nurse. Doble dagok nga ang naramdaman ng pamilya ni Madeline nang dumating sa kanila ang balita na mismong asawa pa ni Madeline ang pumatay sa kanya. Sa pagkakilala kasi ng pamilya ni Madeline, si Ken ay mabait at tahimik na lalaki. At pagdating nga sa police station, inamin naman ni Ken na siya ang pumatay sa kanyang misis na si Madeline at sinabi ngang selos ang kanyang naging motibo kaya niya nagawang patayin ang asawang nurse. Subalit nang umamin si Ken, walang presensya ng abogado. At sumailalim din siya sa paraffin test at lumabas nga sa test na siya ay positive. At ibig sabihin lamang ito, patunay na nagpaputok nga si Ken ng isang baril. Kaya naman, sinampahan si Ken ng kasong parasite at ikinulong. Samantala, lumapit naman ang nanay at nakababatang kapatid na babae ni Madeline sa programa ng isang senador para makamit ang hustisya para sa nurse. Sa programa na ito, sinabi nila na matapos ang 3 araw, pinayagan ng piskelya si Ken na makalaya kahit na umamin ito sa krimen na kanyang ginawa. Lumalabas kasi ng gusto ng piskal na magbigay ng karagdagang mga ebidensya ang prosekusyon para bumigat ang kaso laban kay Ken. At ang ebidensya na gusto ng piskal ay isang witness o saksi na aktwal mismong nakakita na binaril ng sospek na si Ken ang asawa niyang si Madeline. Nasabay din sa programa na umamin si Ken sa kanyang mga kaibigan at kanyang kainuman na pinatay niya ang kanyang asawa. Napag-alaman din sa programa na umamin si Ken na siya nga ay gumagamit din ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga matapos pakawalan si Ken, siya ay dinala sa isang pasilidad kung saan siya sumailalim sa rehabilitasyon. At sa pangalawang parte nga ng programa ng November 2024, sinabi nga ng mga pulis na mag-antay muna ang pamilya ni Madeline na ipatawag sila ng korte. At nang pinatawag na nga ang pamilya ng biktima sa korte, sa hearing na ito, ginawa ang preliminary investigation hinggil sa kasong parricide na isinampa kay Ken. Ang kaso ngang parricide ay kasong isinasampa sa isang sospek kung saan pinatay niya ang kanyang asawa, anak o kung sino mang kanyang kapamilya. At nang panahon na ito, nasa ilalim pa din si Ken ng rehabilitasyon. Humingi naman ng tulong ang nanay at kapatid ni Madeline sa programa para makuha ang 2 anak ng biktima sa poder ng pamilya ng sospek. Ngunit hindi maging madali ang proseso na ito sapagkat kailangan maglaban sa korte ng mga magulang ni Madeline at ng mga magulang ni Ken kung kanino dapat mapunta ang kustodiya ng 2 mga bata. Matapos nga ang pormasyon na ito, wala na muling naging balita hinggil sa pagpatay ng nurse na si Ken sa kanyang asawang si Madeline na isa ding nurse. At ayon sa batas ng ating bansa, kapag ang isang tao ay napatunayan sa kasong parricide, siya ay maaring hatulan ng habang buhay na pagkakulong. Kung ikaw ang tatanungin,
kanino dapat mapunta ang kustodiya ng mga naiwang anak ni Ken at Madeline. At para naman sa ating pangalawang kwento, tayo ay magtungo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sa isang lugar sa Lapu-Lapu City, nakatira ang 18 years old na dalagang si Joanna Syra Selim. Ang pamilya ni Joanna ay nangungupahan sa isang apartment sa nasabing barangay. Bata pa lamang si Joanna, pangarap na niyang maging isang registered nurse. Natural kasi sa dalaga ang pagiging maalaga at may malasakit sa kapwa. Simula nga na nag-aral si Joanna, nakita ng kanyang nanay ang kanyang determinasyon sa pagtatagumpay. Kaya naman kahit mahal ang kursong nursing, sinuportahan si Joanna ng kanyang buong pamilya. At ayon nga sa pamilya ni Joanna, ang dalaga ay masipag, mabait at maalalahanin. Masayahin, matalino at madaling pakisamahan. Ganyan naman kung ilarawan si Joanna ng kanyang mga kaibigan. At tulad nga ng ibang kabataan na pareho ng kanyang edad, si Joanna ay mahilig gumamit at mag-post sa social media. Nagpo-post din si Joanna sa kanyang TikTok account kasama ang kanyang kasintahan ng iba't ibang mga video. Sa mga video nga ni Joanna, siya ay nagli-lip-sync, nagsiskit o di kaya naman ay sumasayaw. At para nga makamta ni Joanna ang kanyang pangarap, siya ay nag-enroll ng kursong nursing sa University of Cebu, Lapu-Lapu and Mandaue. At ang dalaga nga ay nagkaroon kaagad ng mga kaibigan sa eskwelahan. Masaya si Joanna tuwing siya ay pumapasok ng kanyang paaralan dahil alam niyang unti-unti nang matutupad ang kanyang mga mithiin sa buhay, ang maging ganap na nurse. Ngunit hindi inakala ng mga nagmamahal kay Joanna na ang pangarap na dalaga na maging isang nurse ay hindi na mangyayari pa. October 15, 2025 bandang 3:00 ng madaling araw, isang lalaki ang pumasok sa apartment ni Joanna. Madaling nakapasok sa loob ng bahay ang lalaki sapagkat hindi pala umano nakakandado ang kanilang bahay. Ninakaw nang pumasok na lalaki ang cellphone ni Joanna at pagkatapos nito, mabilis itong lumabas ng bahay patakas. Agad namang nagising ang nanay at kapatid na lalaki ni Joanna nang narinig ang tungkol sa magnanakaw sa kanilang bahay. Nagkaroon nga ng komosyon at sigawan sa loob ng bahay ni Joanna dahil sa nangyaring pagnanakaw. At ang kapatid na lalaki ni Joanna ay tumakbo palabas para habulin ang nasabing magnanakaw. Nang mga oras na ito, nagising din si Joanna sa ingay ng komosyon at hinabol din sa labas ng kanilang bahay ang magnanakaw. Samantala, ang lalaki namang nagnakaw ay nakapagtago sa masukal na parte ng kakahuyan. At ang hindi alam ng kuya ni Joanna, napunta ang dalaga sa parte ng kakahuyan kung saan naroroon ang magnanakaw. Nang inilawan nga ni Joanna ang magnanakaw, gamit ang kanyang flashlight na dala-dala, sisigaw na dapat ang dalaga ngunit inunahan na siya ng magnanakaw. At bigla na lamang binaril ng magnanakaw si Joanna at tumakas ang lalaki palayo. Makalipas nga ang ilang sandali, natagpuan na lamang si Joanna ng kanyang kapatid na lalaki na duguan. Isinugod pa sa ospital si Joanna subalit pagdating niya sa ospital, idineklara ang nursing student na si Joanna na wala ng buhay. Hindi naman makapaniwala ang pamilya ni Joanna sa sinapit ng dalaga. Hindi nila matanggap na ang isang simpleng cellphone ang magiging mitya ng buhay ni Joanna. Hustisya at agarangang pagkakaaresto ang hiniling ng pamilya ni Joanna. Agad namang nagsagawa ng follow-up operation ang mga pulis na nakakasakop sa Barangay Buaya. May mga lumutang di na saksi at tinuro nga kung sino at saan maaring nagtago ang magnanakaw. Mabilis na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad at sila ay nagtungo nga sa bulubunduking parte ng Barangay Buaya. Sinuyod ng mga pulis ang kabundukan kahit na hindi nila kabisado ang kakahuyan. At makalipas nga ang 10 oras na paghahanap simula na nangyari ang krimen, bumaba ang mga pulis mula sa bundok. Bit-bit ang sospek na pumatay kay Joanna. Ayon sa mga balita, nanlaban pa ang mga sospek sa mga pulis kaya mayroon itong malaking pinsala sa muka. Agad namang dinala ang lalaking sospek sa police station. At pagdating nga sa police station, nakilala ang sospek na si Rodel Quizon, 42 years old. Inamin nga ni Rodel ang krimen na ninakawan niya si Joanna at siya rin ang bumaril sa nursing student. Pero depensa ng sospek,
Hindi niya sinasadya ang kanyang ginawang krimen at wala siyang intensyong barilin at patayin ang biktima. Ayon pa kay Rodel, napilitan lamang siyang barilin si Joanna para siya ay makatakas mula sa lugar. Na-recover naman kay Rodel ang baril na ginamit niya para patayin ang nursing student. Napag-alaman naman ng mga pulis na dati na palang nakulong si Rodel dahil sa kaso ng ipinagbabawal na gamot. Pero napalaya ang sospek mula sa kulungan. At dahil sa kanyang pag-amin, si Rodel ay kinasuhan ng pagpatay at illegal possession of firearms. Ang sospek ay ikinulong habang gumugulong ang kaso na kanyang kinasasangkutan. Napanatag naman ang pamilya ni Joanna sa agarang pagkakaaresto kay Rodel at gusto nga nila na makasiguradong makakamit nila ang agarang hustisya. Samantala, gabi-gabi namang umiiyak ang ina ni Joanna dahil hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanyang pinakamamahal na anak. At October 18, 2022, nang lumapit nga ang ina ni Joanna sa tanggapan ng nooy alkalde ng Lapu-Lapu City na si Jonard Chan. Ayon nga sa dating alkalde, napakasakit para sa kanya na makita ang isang ina na lumuluha dahil sa hindi inaasahang pagpanaw ng kanyang anak. At bilang isang magulang, ramdam na ramdam ng dating alkalde ang sakit at bighati na naramdaman ng ina ng biktima. Dahil napakahirap naman talagang mawala ng anak na marami pa sanang pangarap para sa kanyang sarili at sa kanyang buong pamilya. Sa ngayon, ang sospek na si Rodel ay nakakulong pa din. At ayon sa ating batas, kapag napatunayan si Rodel na guilty sa mga kaso na isinampal laban sa kanya at sa pagpatay niya sa nursing student na si Joanna, siya ay maaaring hatulan ng habang buhay na pagkakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!